Isang bansa na walang laman ng bulsa pero punong-puno ng armas ang nasa listahan ng mga gusto. Aktibong inaarmasan ng China ang Pakistan ng mga sandatang makakapinsala ng malawakan. Ayon sa Islamabad, isang banta sa kanilang pag-iral ang India. At tila ang tanging sagot ay mas maraming balita. At hulaan mo kung sino ang tumutulong sa kanila? Ang matalik na kapatid ng Pakistan, ang China. Malinaw din ang mensahe sa likod ng ganitong pag-aasta. Kung hindi mananalo ang Pakistan sa digmaan, susubukan nitong manalo sa pamamagitan ng nuclear blackmail. At hindi ito bago. Kakagawa lang ng China ng nakakagulat na hakbang laban sa mundo. Kakapalabas lang ng Pentagon ng ulat tungkol sa pandaigdigang banta para sa taong 2025 at nangunguna sa listahan ang China. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kanilang malawakang pagpapalakas ng militar o makabagong teknolohiya. Ito ay dahil literal nilang ibinibigay ang mga makabago at mapanganib na sandatang nuklear sa Pakistan. Oo, sa mismong Pakistan na muntik nang makipagdigmaan ng todo laban sa India, ilang linggo lang ang nakalipas. Ang parehong Pakistan na kinailangang magmakaawa sa International Monetary Fund, hindi lang isang beses o dalawang beses, kundi 25 beses sa loob ng 76 na taon ng pag-iral nito para lang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng ekonomiya. Ang parehong bansa na patuloy pa rin kumuukop-kop at nagpopondo ng mga grupong terorista, mga grupong responsable sa mahigit 20 nakamamatay na pag-atake sa hindi bababa sa 10 iba't ibang bansa. Sa katunayan, ayon sa parehong ulat ng Pentagon, mahigit 2,000 at 500 mamamayang Pakistani ang napatay sa mga pag-atake ng terorista noong 2024 pa lamang. At huwag nating kalimutan, ang mga leader ng Pakistan mismo ay hindi nagpapalampas ng pagkakataon na hayagang magbanta ng paggamit ng mga sandatang nuklear. Sa literal na bawat pagkakataon na tumataas ang tensyon sa India, bawat sagupaan sa hangganan, bawat diplomatikong alitan, bawat mainit na palitan, maririnig mo ang mga matataas na opisyal ng Pakistan na basta-basta na lang nagbabanta ng paggamit ng nuklear na sandata. Sa puntong ito, parang naging ugali na talaga nila ito. Kahit na bumagsak ang ekonomiya ng Pakistan at nag-aatubili ang pandaigdigang komunidad, nabigyan pa sila ng pera. Madali nilang pinaaalala sa mundo ang tungkol sa kanilang mga sandatang nuklear. Parang palihim na pagbabanta na kapag tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya, maaaring mapunta sa maling kamay ang mga nuklear na iyon. Ibig kong sabihin, pag-isipan mo nga, maraming bansa sa buong mundo ang nakaranas ng pagbagsak ng ekonomiya. Kahit na tumulong na ang International Monetary Fund. Nakita natin ito sa Sri Lanka, Bolivia, Romania, pati na rin sa Gresya. Pero sa kung anong dahilan, patuloy na nabubuhay ang Pakistan. At ngayong buwan lang ay nakatanggap pa sila ng isa pang 1.5 billion na tulong mula sa International Monetary Fund sa kanilang ika-25 bailout. Mapapaisip ka talaga, paano biglang nakakabili ang Pakistan ng mga 5th generation na fighter jet at advanced na teknolohiyang nuklear mula sa China? Sa video na ito, makikita natin kung paano tinawag ng India ang nuclear bluff ng Pakistan kamakailan at naipakita kung paano halos lahat ng kanilang sandatahang lakas na galing China ay pumalpak ng husto sa loob lang ng isang gabi ng missile strikes. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit mas lalo pang nagdadala ng mas advanced na mga armas ang China sa Pakistan. Desperadong sinusubukang iligtas ang kanilang kaalyado at mapanatili itong matatag kahit na ang ibig sabihin nito ay inilalapit tayo sa panganib ng isang bagay na kasing nakakatakot ng ikatlong digmaang ang pandaigdig. Ngayon, tiyak na hindi advertiser-friendly ang video na ito ayon sa algorithm ng YouTube. Kaya naman kailangan namin ang inyong tulong. May ugali ang YouTube na higpitan ang mga video na tumatalakay tungkol sa digmaan. Pero ito ang realidad ng mundong ginagalawan natin. Kaya kung maaari ninyong gawin kaming pabor at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, malaki ang maitutulong nito sa video. Pinahahalagahan ka namin. Kaya malamang alam mo na nagsimula ang lahat ng ito sa isang teroristang pag-atake sa India. 2 linggo matapos iyon, inilunsad ng India ang Operation Sindoor na literal na nangangahulugang bermilyon, isang matingkad na pulang pulbos. At totoo sa pangalan nito, layunin nitong mag-iwan ng malinaw na marka. Gumamit ang militar ng India ng mga precision missile at smart bomb para tamaan ang siyam na base ng terorista sa loob mismo ng Pakistan at Pakistan-occupied Kashmir. Dahilan para mapahiya at mapilitan ang Pakistan na gumanti.
Agad namang inilunsad ng Pakistan ang Operation Banyan Emarsus bilang kanilang sariling kontra-atake. Sa loob ng 3 araw, mula Mayo 7 hanggang Mayo 10, lahat ay naghintay ng may kaba, habang ang 2 nuklear na karibal na ito ay nagpalitan ng putok sa paraang hindi pa nila nagagawa noon. Nagpakawala pa ang Pakistan ng mga ballistic missile mula sa kanilang half-series sa kabila ng hangganan, kasabay ng daan-daang drone na gawa sa Turkey at China. Matindi ang naging tugon ng India. Naglunsad sila ng panibagong serye ng mapanirang precision strikes, ngunit sa pagkakataong ito, tinamaan nila ng direkta ang 11 base militar ng Pakistan sa lahat ng 4 na probinsya. Sa loob lamang ng isang gabi, naparalisa ng mga atake ng India ang halos 20% ng buong kakayahan ng Pakistan sa himpapawid para sa labanan. Ngayon, ang pagbagsak ng maraming pangunahing base militar ng isang bansang may armas nuklear ay hindi basta-basta. Kaya naman, natural lang na ang mga unang ulat ay tila napakaganda para maging totoo. Nagsimulang magtanong ang mga tao sa buong mundo, paano nagawa ng India ang ganito kalaking bagay ng ganito kabilis? Nang magsimulang siya sa atin ng mga eksperto ang mga detalye, napagtanto ng lahat kung gaano kadelikadong umaasa ang Pakistan sa teknolohiyang militar ng China. Lumabas na, mahigit 82% ng mga inangkat na armas at kagamitang pandepensa ng Pakistan ay diretsyong galing sa China. At lahat ng mga base ng himpapawid ng Pakistan na tinarget ng India ay punong-puno ng mga sinasabing advanced na sistemang pandepensa mula sa China. Pero kahit na may lahat ng teknolohiyang Chino na nagpoprotekta sa kanilang mga base, hindi man lang nakapag-intercept ng kahit isang missile o drone ang Pakistan. Halimbawa, ang HG-Sham Missile Defense System ay sinasabing katumbas ng China sa S-300. Ganap ng pinaandar ng Pakistan ang mga headquarters, siyam na baterya, at desperadong sinusubukang salagin ang mga pag-atake ng India. Pero hulaan mo kung ano ang nangyari. Wala ni isang missile ang napabagsak. Wala ni isang target ang naprotektahan. Kahit ang J-10C fighter jets ng China na madalas nilang ipagmalaki bilang makabagong 4.5 generation na eroplano ay wala ring naidulot na kahit ano noong pinakakailangan. Ayon sa mga ulat mula sa open source intelligence, nawala ng Pakistan ang hindi bababa sa 8 F-16 jets, 4 na JF-17 jets, at ilang iba pang mahahalagang military assets. Kung pagsasamahin lahat, pinag-uusapan natin na ang Pakistan ay nawalan ng halos 4 na bilyong dolyar sa loob lang ng 2 mabilis na pag-atake. Mahalaga ring ituro na pagkatapos ng unang pag-atake ng India sa mga kampo ng terorista, labis na nagalit ang Pakistan. At gaya ng dati, mabilis na nagsimulang magbanta ng nuclear ang kanilang mga leader. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang binaliwala ng India ang mga iyon. Payagan nilang tinawag na bluff ang nuclear threat ng Pakistan. Noong ikalawang bugso ng mga pag-atake na nabanggit ko kanina, direktang tinarget ng India ang 2 pasilidad na may kaugnayan sa nuclear sa loob ng Pakistan. Isa sa mga iyon ay ang Nurcan Air Base, isang lugar na inaasahan mong kabilang sa pinakamahigpit ang seguridad at pantay sa buong mundo. Pero hulaan mo kung ano ang nangyari. Wala ni isa sa mga advanced na defense system ng Pakistan na gawa ng China ang nakapigil sa mga paparating na missile o nakaprotekta sa napaka-importanting lugar na ito. Ang ganitong uri ng pag-atake ay labis na nakakahiya para sa kahit anong bansa, lalo na para sa isang may sandatang nuklear tulad ng Pakistan. Pero para lalong dagdagan ng sakit, hayagang nanawagan ang Defense Minister ng India na si Rajnath Singh sa International Atomic Energy Agency, ang pandaigdigang tagapagbantay ng nuklear, na inspeksyonin ang arsenal ng nuklear ng Pakistan. Hayagan niyang kinwestiyon kung kaya ba talagang protektahan ng Pakistan nang ligtas ang kanilang mga sandatang nuklear, na parang sinasabi na dapat talagang pag-isipang mabuti ng mundo kung dapat bang payagan ang Pakistan na magkaroon ng nuclear na armas. Siyempre, kung kayang sirain ng India ang seguridad ng nuclear ng Pakistan nang ganoon kadali, isipin mo na lang kung ano pa ang kayang gawin ng mga terorista o mga grupong rebelde. At pagkatapos, nariyan pa ang insidente sa Karna Hills na mas kahina-hinala pa. Mabilis na lumabas ang mga ulat na nagsasabing maaring tinamaan ng isa sa mga missile strike ng India ang isang underground na pasilidad ng imbakan ng nuclear. At ang mga sumunod na nangyari ay lalong nakakabahala. Isang araw lang matapos ang pag-atake, tinamaan ng lindol na may lakas na 4.7 magnitude ang buong rehiyon, na sinundan pa ng 2 pang mas mahihinang lindol sa loob ng susunod na 2 araw. Ibig kong sabihin,
Posible kayang natural lang talaga ang mga lindol na ito? O ito ba ay resulta ng isang nuclear na pagsabog sa ilalim ng lupa? Why, sa totoo lang, wala pang nakakaalam ng sigurado. Pero ito ang mga alam natin, may mga kapanipaniwalang ulat ng pagtagas ng radyasyon. Tahimik na inilikas ng Pakistan ang mga kalapit na baryo at isang espesyal na eroplano ng United States para sa pagtuklas ng nuklear ang nakita na umiikot at sinusuri ang lugar makalipas ang ilang sandali. Nagmadali pa ang Pakistan na magpadala ng ilang emergency na kargamento ng boron, isang chemical na literal na ginagamit para pigilan ang nuklear na radyasyon. Pagsamahin mo lahat ng mga palatandaang ito at malinaw na may seryosong nangyari doon sa ibaba. Malamang ay may kinalaman sa nuklear. Kung totoo yon, ang pinakahuling panangga ng Pakistan, ang kanilang mga sandatang nuklear, ay maaaring tinamaan ng matinding dagok. Pagkatapos ng insidenteng ito, agad na nagkabisa ang tigil putukan at nang humupa na ang lahat. Oras na para alamin kung ano talaga ang nangyari at gaano kalala ang pinsala. At maniwala ka, hindi maganda ang kinalabasan ng pagsusuri pagkatapos ng labanan. Hindi para sa Pakistan at lalo na hindi para sa China. Lumabas na halos kalahati ng mamahalin at dekalidad na kagamitang militar ng Pakistan mula sa China ay pumalpak ng husto at ang natitirang kalahati ay hindi man lang gumana noong pinakakailangan. Isang araw lang matapos ang ikalawang pag-atake ng India, nagkaroon ng tigil putukan. Makalipas ang kaunti, humupa na ang gulo at panahon na para sa pagsusuri pagkatapos ng digmaan. At sabihin na lang natin na hindi maganda ang kinalabasan para sa parehong Pakistan at China. Ang China, sa isang banda, ay nagising sa isang masakit na katotohanan. Sa loob ng maraming taon, agresibo nilang ipinopromote ang kanilang sarili bilang isang pandaigdigang tagapagtustos ng armas. Sinusubukang makipagkompetensya sa mga tulad ng United States at Russia. Pero pagkatapos ng Operation Sindoor, ibang-iba ang ipinakita ng mga resulta ng totoong labanan. Ngayon, nakikita na ng buong mundo ang teknolohiyang militar ng China sa aktwal na aksyon. At masasabi nating hindi ito maganda ang kinalabasan. Lalong gumulo ang sitwasyon ng magsimulang magsisihan ang mga general ng Pakistan kung nagawa nga ba ng maayos ng mga Chinese na tagapagsanay ang kanilang trabaho, naturuan ang kanilang mga tropa kung paano gamitin ang mga sinasabing high-tech na kagamitan na ito. Samantala, sa China, nagsimulang maglabasan ang mga nasyonalistikong komentarista at bumuelta, sinasabing walang mali sa kanilang mga sandata. Ang problema raw ay walang kakayahan ang mga puwersa ng Pakistan at hindi nila ito magamit ng tama. Sa isang iglap, nagsimula na ang sisihan. Sa puntong ito, napagtanto na ng Pakistan kung gaano kapanganib ang umasa halos ng buo sa iisang tagapagsupply ng armas. Pagkatapos ng tigil putukan, isiniwalat ng mga tagaloob na sa mga mataas na pagpupulong, may ilang opisyal ng depensa ng Pakistan na nagmungkahi na dapat nilang pag-iba-ibahin ang kanilang pinagkukunan ng armas. Nagsimula talaga silang mag-isip na bumili ng mas maraming teknolohiyang kanluranin. Kahit na mahirap iyon dahil sa mga internasyonal na parusa at politika, o kaya naman ay maghanap ng ibang tagapag-supply tulad ng Turkey para maiwasan ng masunog muli ng mga armas na galing China. Pero mabilis na napagtanto ng CCP na hindi nila kayang hayaang mawala sa kanila ang pinakamahalagang puppet state nila. Kaya agad nilang sinimulang suyuin ulit ang Pakistan. Pinangakuan sila ng mas magagandang kagamitang militar. Literal na ilang araw lang matapos ang pag-anunsyo ng tigil putukan, lumabas ang balita na pinapabilis ng China ang pag-deliver ng next generation stealth fighter jets sa Pakistan, particular ang Shenyang J-35A. Dati, hindi pa dapat matatanggap ng Pakistan ang mga stealth fighter na ito hanggang sa hindi bababa sa 2027 o mas huli pa. Pero ngayon pinabilis ng Beijing ang turnover ng hindi bababa sa 6 na buwan at inaasahang darating ang unang batch pagsapit ng unang bahagi ng 2026. Nakakagulat isipin na ang isang pag-atake ng terorista sa India ay maaaring magtulak sa Pakistan na mapasama sa piling grupo ng mga bansa na mayroong 5th generation stealth fighter jets. Pero sandali, may dagdag pa. Kung hindi dahil sa kamakailang ulat ng banta mula sa Pentagon, baka hindi pa natin namalayan na aktibong tinutulungan ng China ang Pakistan na pabilisin ang modernisasyon ng kanilang arsenal ng mga sandatang nuklear. Ngayon, hindi pa natin alam kung anong eksaktong anyo ng tulong ang ibinibigay nila. Maaaring ito ay tulong sa damage control at mga upgrade sa seguridad matapos ang insidente sa Karana Hills. O mas delikado pa, maaaring direktang nagbibigay ang China ng makabagong teknolohiyang nuklear at mga in-upgrade na disenyo ng warhead sa Pakistan. Pero ang sigurado nating alam, ayon sa pagtatasa ng Pentagon,
ay inuuna ng pamunuan ng militar ng Pakistan ang mga sandatang nuklear gaya ng hindi pa dati. Kahit na laganap ang korupsyon, ang ekonomiya ay halos hindi na makagalaw at talamak ang karahasang dulot ng terorismo, nananatiling pangunahing prioridad nila ang modernisasyon ng kanilang mga sandatang nuklear. Pero bakit nga ba ginagawa ng China ang lahat ng ito? Ibig kong sabihin, ano nga ba talaga ang napala ng Beijing sa pagbibigay ng sandata sa Pakistan ng todo-todo? Lalo na kung ang Pakistan mismo ay tila nagkakagulo na. Sa totoo lang, marami-rami rin pala. Una sa lahat, ang Pakistan ang pinakakinakatawan ng China para laging abala ang India. Sa patuloy na pagbibigay ng advanced na teknolohiyang militar sa Pakistan, sinisiguro ng China na hindi kailanman makakapag-focus lang ang India sa China bilang karibal. Sa halip, kailangan ilaan ng India ang malaking bahagi ng kanilang mga yaman at atensyon sa kanlurang hangganan nila kasama ang Pakistan. Patunay ang kasaysayan na epektibo ang estratehiyang ito para sa China. Isang klasikong estratehakong galaw para mapanatiling abala ang iyong potensyal na karibal sa mga lokal na sigalot para hindi sila magkaroon ng pagkakataong hamunin ka ng direkta sa mas malaking entablado. Tanungin mo ang kahit sinong general ng India at agad nilang sasabihin na ang pinakakinatatakutan nilang sitwasyon ay ang digmaan sa dalawang harapan. Ang China ay aatake mula sa hilaga patawid ng Himalayas habang sabay na magsisimula ng opensiba ang Pakistan mula sa kanluran. Ang bangungot na sitwasyong ito ay naging delikadong totoo noong Operation Sindur. Kahit na nanatiling tahimik ang mga puwersa ng China sa hangganan ng Himalayas, ang posibilidad lang na sila'y makialam ay nagpilit sa India na laging maging alerto sa silangang bahagi nito habang aktibong nakikipaglaban sa Pakistan sa kanluran. Pangalawa, nagkakaroon ang China ng perpektong pagkakataon na subukan ang kanilang mga pinakabagong sandata sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa Pakistan at pagmamasid kung paano ito gagana laban sa mga sistemang galing India at kanluran. Ang Operasyon Sindur ay halos naging totoong pagsubok para sa teknolohiyang militar ng China, mga drone, missile, fighter jet. Lahat ay sinubukan ng mga puwersa ng Pakistan laban sa French Rafale fighters ng India, Israeli Harop drones, at mga advanced na Russian-made S-400 air defense systems. Siguradong pinag-aaralan ng mga inhinyerong Chino ang mga resulta. Sabihin na lang natin na kung hindi naging maganda ang performance ng PL-105 missile, pwedeng baguhin o i-adjust ng China ang disenyo o guidance nito base sa datos mula sa labanan. Kung nalito ng jamming ng India ang mga Chinese radar ng Pakistan, gagawa ang China ng mas matitibay na sistema laban sa jamming. Ginagamit talaga ng Beijing ang Pakistan bilang parang guinea pig para mapabuti ang sarili nitong arsenal. Pero ang estratehiyang ito ay bumalik sa kanila ng malaki. Akala ng China isa o dalawang sistema lang ang maaring pumaliya, pero lumabas na lahat ay pumalpak. Ang mga drone, missile, depensa sa himpapawid at iba pa. At ngayon, ilang mga bansa ay nag-iingat o tuluyang tumatangging bumili ng mga armas na gawa sa China. Sa katunayan, ang pagkakarecover ng isang buo at hindi nasirang Chinese-made People's Liberation 15E na misil ay nakatawag ng pansin mula sa mga bansa tulad ng Estados Unidos, Hapon, Canada, Australia, Pransya, United Kingdom, at marami pang iba. Lubhang interesado ang mga bansang ito na suriin ang nasabing wreckage upang malaman ng eksakto kung ano kaya at hindi kayang gawin ng teknolohiyang misil ng China. Sa puntong ito, maaaring huli na para sa China na makabawi mula sa pinsalang ito sa kanilang reputasyon, kaya naman agad nilang isinisi ang lahat sa Pakistan. Hayagang inakusahan ang militar ng Pakistan ng pagiging inutil sa halip na aminin na pumalpak ng husto ang sarili nilang kagamitan. Pangatlo, at ito talaga ang malaking bagay, sa pamamagitan ng pagpapalalim ng pagdepende ng Pakistan, nakakakuha ang China ng napakalaking impluensya sa buong rehiyon ng Timog Asya. Sa usaping ekonomiya, nakulong na ang Pakistan sa bitag ng China sa pamamagitan ng China-Pakistan Economic Corridor, isang napakalaking network ng mga proyektong pang-imprastruktura na nagkakahalaga ng mahigit 60 bilyong dolyar. Sa madaling salita, malalim ng may utang at nakatali ang Pakistan sa Beijing. At sa panig ng militar, papunta na ang Pakistan sa pagiging 100% umaasa sa China. Ang pangunahing battle tank ng Pakistan ay mga VT-4 ng China. Ang kanilang hukbong dagat ay gumagamit ng mga barkong pandigma at submarino mula sa China. Ang kanilang hukbong himpapawid ay magkakaroon na rin ng mga stealth jet mula sa China. At ang kanilang mga programa sa misil at nuklear ay umaasa sa teknolohiya ng China. Ibig sabihin nito,
tuwing may tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, direktang kayang impluwensyahan ng China ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng mahahalagang supply, bala, piyesa, at maging ng satellite intelligence papunta sa Pakistan. Tinitiyak din nito na hindi kailanman mapupunta ang Pakistan sa posisyon na seryosong tutulan ang China sa anumang issue. Hindi naman talaga tumatayo ang Pakistan laban sa China kahit kailan. Pero ngayon ay sigurado na ito. Ibig kong sabihin, tingnan mo na lang kung gaano katahimik ang Pakistan tungkol sa sitwasyon ng mga Uyghur Muslim sa rehiyon ng Xinjiang ng China. Kamakailan lang, lumampas na tayo sa 1,000,000 subscribers. Simula noon, binahana kami ng mga email na nagtatanong at humihingi ng payo tungkol sa pagpapalaki ng channel sa YouTube. Kahit na sinusubukan kong sagutin ang bawat email, minsan ay nauubos ang oras ko dito. O kaya naman ay paulit-ulit lang ang tanong na nasagot ko na dati. Kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng payo ko tungkol sa YouTube sa isang training bootcamp na libre para sa lahat. Kaya kung interesado kang magsimula ng sarili mong YouTube channel, maaari kang mag-sign up sa bootcamp na ito sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o pag-scan ng quick response code na nasa screen. Doon, ibabahagi ko sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo at sasagutin ko ang anumang tanong ninyo tungkol sa Faceless YouTube. Kaya mag-sign up na kayo ngayon dahil sa kasamaang palad ang bootcamp ko para sa YouTube videos ay parang Zoom call. Kaya limitado lang ito sa 100 tao. Ngayon, balik tayo sa video. Pero huwag nating kalimutan na ang relasyon sa Pakistan ay maaaring maging mapanganib kahit para sa China sa pagbibigay ng makabagong sandatang nuklear at mga advanced na kakayahang militar. Nilalagay ng China sa panganib ang sarili nito na mas lalo pang palakasin ang loob ng militar ng Pakistan na magbibigay sa kanila ng kumpiyansa na hamunin at asarin ang India ng mas agresibo, umaasa na susuportahan sila ng Beijing. At seryosong pinapataas nito ang panganib ng digmaan. Tandaan, parehong may sandatang nuklear ang Pakistan at India. Kaya kahit maliit na alitan ay maaaring lumala at maging isang ganap na sakunang nuklear. Maaaring iniisip ng China na kaya nilang kontrolin ang sitwasyon gamit ang kanilang impluwensya sa Islamabad. Pero kapag nanaig na ang matinding nasyonalismo at instinct para mabuhay, wala nang kasiguraduhan. Kung sakaling sumiklab ang digmaang nuklear sa Timog Silangang Asya, magiging napakalubha ng epekto nito sa sangkatauhan sa buong mundo at maaaring madamay pa ang iba pang malalaking bansa sa labanan. Kahit noong Operasyon Sindur, ramdam na ramdam mo ang pag-aalala ng buong mundo. Mismong China ay nag-ingat ng husto. Kadalasan ay palihim lang ang suporta tulad ng pagbibigay ng impormasyon mula sa satellite, imbes na hayagang pumabor sa panig ng Pakistan. Dahil ang totoo, kahit ang Beijing ay ayaw ng digmaang nuklear, nakatabi lang nila o ang ganap na kaguluhan kung sakaling maging bigong estado ang Pakistan. Para sa China, isa iyong ganap na bangungot. Isang bagay na gusto talaga nilang iwasan sa lahat ng paraan. Pangalawa, sa pagbuhos ng napakaraming pera at mga yaman sa Pakistan, hindi lang armas ang ine-export ng China, kundi pati na rin ang pag-aangkat ng kaguluhan. Habang dumarami ang mga proyektong Chino at mga manggagawang Chino sa Pakistan, lalo silang nagiging malaking target para sa mga lokal na grupong militante. Halimbawa, hayagang tinitingnan ng mga bloc insurgents ang China bilang mapagsamantala sa kanilang rehiyon at madalas silang nagsasagawa ng mga pag-atake laban sa mga tauhan at convoy ng China. Noong 2024 lang, pumatay ang mga militante ng 7 mamamayang Chino sa isang suicide bombing na tumarget sa isang bus na puno ng mga manggagawang Chino na nagdulot ng matinding problemang diplomatiko sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga insidente tulad nito ay nagdudulot ng matinding alitan. Sa katunayan, malinaw na itinuturo ng ulat ng banta ng Pentagon na ang mga pag-atake ng terorista, partikular na tumatarget sa mga manggagawang Chino, ay naging pangunahing sanhi ng tensyon sa pagitan ng China at Pakistan. At kung patuloy pang lumala ang seguridad sa Pakistan na, kung tutuusin, ay mukhang malamang na mangyari sa ngayon, maaaring mas maging malaking target pa sa hinaharap ang mga manggagawa at pamumuhunan ng China sa bansa. Kaya, ang buong sitwasyong ito ay nagiging isang tabak na may dalawang talim, na delikado hindi lang para sa India, kundi pati na rin sa China. Gayunpaman, mukhang handa pa rin ang Beijing na tanggapin ang panganib na iyon, dahil para sa kanila, mas malaki ang benepisyo kaysa sa mga panganib. Malamang iniisip ng China na kaya nitong kontrolin ng mahigpit ang Pakistan gamit ang kapangyarihang pang-ekonomiya at impluwensiyang diplomatiko upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak. Pusta rin sila na ang India
na lubos na alam ang mga panganib ng nuclear escalation ay laging magpipigil at hindi itutulak ang Pakistan sa bingit ng kapahamakan. Bagamat, matapos ang matapang na pag-atake ng India, malapit sa isang lugar na sensitibo sa nuklear, tulad ng Karana Hills, maaaring pinag-iisipan na rin ng China kung gaano nga ba talaga kaligtas ang palagay na iyon. Para sa mga militar na elite ng Pakistan, ang pagiging mapagbigay ng China ay parang lifeline na talaga. Hindi tulad ng mga kasunduan sa United States o mga bailout mula sa International Monetary Fund. Ang mga kasunduan sa armas ng Beijing ay hindi sinasamahan ng mga lektura tungkol sa terorismo, demokrasya o karapatang pantao. Kasama lang nito ang mataas na interes sa utang, isang pakikipagkamay, at maraming kaduda-dudang kondisyon. Maaaring mas lalo pang maengganyo ang mga general ng Pakistan nang makita nila kung gaano kabilis kumilos ang China para i-upgrade at punan muli ang kanilang humihinang arsenal. Oo, nakakahiya ang naging performance ng mga sandatang Chino sa mga kamakailang labanan, pero heto, makakakuha naman sila ng bago at makinang nakapalit. Kaya tatanggapin nila iyon ng maluwag sa loob. Pero para sa mga karaniwang mamamayan ng Pakistan, parang hatol na ng kamatayan ang pakikialam ng China. Bankrupt na ang kanilang bansa at palaging umaasa sa tulong ng International Monetary Fund. Mga bailout na nagpapapasan sa mga karaniwang tao ng mas mataas na buwis at nagtutulak sa kanila na tiisin ang pagtaas ng mga presyo. At heto tayo ngayon, pinapanood ang kanilang mga leader na gumagastos ng bilyon-bilyon para sa mga jet at nuklear na armas imbes na bumili ng pagkain, magpatayo ng mga ospital o ayusin ang bumabagsak nilang ekonomiya. Ang mga kritiko sa Pakistan, lalo na ang iilang matapang na handang magsalita, ay tahasang nagsasabing ang ganitong prioridad sa militar ang dahilan kung bakit nananatiling nakatali ang bansa sa paulit-ulit na krisis, kawalang tatag at kahirapan. Sa kabilang banda, nakikita ngayon ng India ang isang Pakistan na may makabagong sandatang nuklear at suportado ng China bilang mas mapanganib na banta kaysa dati. Kailangang seryosong isaalang-alang ng mga estratehista ng India ang posibilidad na sa mga susunod na labanan, maaaring maging sapat ang kumpiyansa ng Pakistan dahil sa kanilang bagong panangga ng nuklear upang kumilos ng mas agresibo at baka nga maglakas loob pang gumamit agad ng mga taktikal na nuklear na sandata para pigilan ang pag-usad ng India. Nakakatakot na posibilidad iyon. Kahit na limitado lang, ito ang magiging unang paggamit ng mga sandatang nuklear sa digmaan mula noong 1945 at madaling mauwi sa mas malalaking palitan. Matagal nang nag-aalala ang mga opisyal ng Amerika tungkol sa seguridad ng nuklear ng Pakistan, lalo na ang nakakatakot na posibilidad na mapasakamay ng mga ekstremista ang mga sandatang nuklear ng Pakistan o magamit ito ng padalos-dalos sa panahon ng krisis. Ngayon, dahil hayagang sinusuportahan ng China ang pagpapalawak ng nuklear ng Pakistan, lubhang pinapalala nito ang mga internasyonal na pagsisikap laban sa pagkalat ng mga sandatang nuklear. Hindi kayang gipitin ng United States ang Pakistan ng epektibo tungkol sa kaligtasan ng nuklear nang hindi direktang hinaharap ang China. Pero hanggat patuloy na pinapalakas ng United States ang ugnayan nito sa India, wala namang nakikitang dahilan ang Beijing para tulungan pigilan ang Pakistan. Naging magulo na itong siklo ng geopolitika. Mas lalo pang nakikipag-partner ang United States sa India, tumutugon ang China sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas sa Pakistan. Pagkatapos ay lalo pang pinagtitibay ng India ang alyansa nito sa United States at patuloy lang umiikot ang siklo. Kahit ang mga leader ng Europa na dati malayo sa mga sigalot sa Timog Asya ay nagsisimula ng mabahala sa lumalawak na impluensya ng China sa Pakistan. Ang NATO, sa unang pagkakataon nitong mga nakaraang taon, ay opisyal na tinawag ang China bilang isang sistemikong hamon. Kinikilala na ang mga pandaigdigang ambisyon ng China ay maaaring magdulot ng destabilisasyon sa mga rehiyon na lampas pa sa Silangang Asya. Ang isang krisis nuklear sa Timog Asya, lalo na kung ito ay dulot ng agresibong pagpapalaganap ng China, ay tiyak na papasok sa mga alalahanin ng NATO. Laging may nakakatakot na posibilidad, maliit ngunit totoong takot, na maaaring mapasa kamay ng mga terorista ang nuklear na material. Lalo na kung isa sa alang-alang ang mga problema sa panloob na seguridad ng Pakistan at ang malayang operasyon ng mga ekstremistang grupo sa loob ng kanilang teritoryo. Ngunit marahil ang pinakamatinding kabalintunaan sa lahat ng ito at ang pinakamalungkot na trahedya ng tao ay ang mga leader ng Pakistan ipinagtanggol ang paggawa ng kanilang mga sandatang nuklear at napakalaking paggasta sa militar sa ngalan ng pambansang seguridad at kaligtasan. Ngunit ngayon, ang karaniwang mamamayang Pakistani ay mas hindi ligtas ang pakiramdam kaysa dati. Naipit sila sa patuloy na kahirapan sa ekonomiya, tumataas na inflasyon, kawalan ng trabaho, at araw-araw na karahasan mula sa mga pag-atake ng terorista. Sa halip na magbigay ng seguridad,
lalo lamang inilubog ng walang katapusang mga pamumuhunan sa militar ang bansa sa mas malalim na krisis. Parang ang natutunan ng Pakistan mula sa Operasyon Sindur ay hindi kung bakit sila paulit-ulit na napapasok sa mga labanan at kung paano nila mapapatatag ang kanilang bansa, kundi ang mag-ipon pa ng mas makapangyarihang mga sandata para hindi sila matalo sa susunod na laban. At dahil doon, patuloy lang umiikot ang siklo ng pagkapuot. Ngayon, mas pinalala pa ito ng napakalaking suporta ng militar ng China. Samantala, ang India ay may sarili ring suliranin. Paano nila mapipigilan ng epektibo ang isang Pakistan na may armas nuklear at lalong nagiging agresibo na suportado pa ng China nang hindi nasasangkot sa isang nakakapagod at magastos na paligsahan ng armas? Tiyak na ayaw ng India na mag-aksaya ng walang katapusang pera para lang tapatan ang bawat bagong binibili ng Pakistan. Pero sa parehong panahon, hindi rin naman mananatiling walang ginagawa ang India. Kung makakatanggap ng stealth fighters ang Pakistan, natural na bibilisan ng India ang sarili nitong mga programa para sa stealth fighters at mag-i-invest pa ng mas marami sa mga advanced na sandata tulad ng Russian S-4 na Raan systems o posibleng maging American F-35 o Russian Su-57 balang araw. Sa katunayan, kamakailan lang opisyal na inimbitahan ng Britain at Japan ang India na sumali sa Global Combat Air Program o Global Combat Air Program, isang malaking pakikipagtulungan kasama ang United Kingdom at Italy na layuning bumuo ng isang advanced na ika-6 na henerasyong fighter jet. Malinaw na tumutugon na ang India sa mga banta na ito at kung magpapatuloy ang Pakistan sa mabilis na pag-upgrade ng kanilang nuclear arsenal, tiyak na mararamdaman ng India ang presyo na palakasin din ang sarili nitong kakayahan sa nuclear deterrent. Bago mo pa namalayan, maaaring matagpuan ng India at Pakistan ang kanilang mga sarili na nakulong sa parehong mapanganib na siklo na naranasan ng Amerika at ng Soviet Union noong Cold War. Isang walang katapusang at nakakakabang paligsahan ng armas. Kahit na wala sa dalawang panig ang tunay na nagnanais ng digmaan, bawat bagong krisis ay magiging mas mapanganib pa rin dahil ang mga makabagong sandata ay nangangahulugan ng mas mabilis na pag-atake, mas palihim na opensiba at mas kaunting oras para tumugon, na halos walang pagkakataon ang mga lider na umatras mula sa bingit ng isang mapaminsalang paglala. Sa madaling salita, nasasaksihan natin kung paano binabago ng China ang buong estruktura ng seguridad ng isang buong rehiyon at tiyak na hindi ito sa mabuting paraan. Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit hindi nagpalabis ang kamakailang ulat ng Pentagon na tinawag ang China bilang pangunahing banta sa buong mundo. Simula ngayon, pagmamasdan ng buong mundo ang bawat tensyon sa pagitan ng India at Pakistan na may panibagong pag-aalala. Bawat pag-atake ng terorismo, bawat sagupaan sa hangganan ay nagpapataas ng parehong nakakabahalang tanong. Magiging lubos bang wala sa kontrol ang susunod na Operasyon Sindur? Isang maling kalkulasyon, isang pag-atake na sobra, at bigla na lang tayong mahaharap sa isang bagay na hindi natin maisip, tulad ng ikatlong digmaang pandaigdig.